ng mga statements, ano. Imposible yun kasi by that time, patay na yung mga judge, patay na yung mga witnesses, pati yung mga anak siguro ng witnesses, patay na mga apo nila. So, imposible yung justice system sa Pilipinas. Gusto ko lang share yung karanasan namin nung marami ng taon ago. Related din sa media sa rural areas sa Pilipinas. 1969, I think I was 22 years old. Naglabas kami ng dyaryo sa Dumaguete. Tinawag naming Dumaguete Times. Mga estudyante kami na aktivista, yung ilan galing sa UP, ilan galing sa ibang university sa sa Manila. At pumunta kami sa mga probinsya para mag-organize ng mga kabataan na mag-expose sa mga katiwalian sa gobyerno sa Pilipinas. So, nilabas namin yung dyaryo, Dumaguete, yung mga strike sa Silliman University, mga student issues, tapos yung mga sakada issues, yung exploitation ng sakadas at saka land grabbing ng lupa ng mga taga Negros Oriental sa lugar ng Gihulngan, Negros Oriental. Yung fifth issue namin, yung last issue, kumuha kami ng picture ng isang village na naka-barbed wire. Nasa loob yung mga village people at saka yung mga farm animals nila. Kinulong sila doon kasi yung lupa nila land grab ng mga landlords. Pinapalitan ng titulo, kinukuha yung mga lupa. So nilagay namin sa page 1, malaking picture. Naka-barbed wire yung mga village people at mga farm animals. Siguro 2-3 weeks later, ni-raid yung office namin sa Dumaguete. May mga nahuli doon, yung iba sa amin nasa labas, hinanap, nahuli din kami. No? So in other words, sinara yung dyaryo. Tapos kinulong kami. Anong charges sa inyo? Nilink kami sa isang ambush sa Negros Occidental, Cadiz, na NPA daw. At kilala daw namin yung mga nag-ambush doon, therefore, mga NPA din kami. So kinulong kami. Walang banggit sa dyaryo. Walang banggit sa dyaryo. Ngayon, nakukwento ko lang to kasi itong Ampatuan Massacre, journalism-related, rural journalism, marami nang nangyayari many years ago before Ampatuan para makita natin yung context. Ngayon, may isa pa akong gustong i-share yung nung kinulong kami sa Cadiz, sa police precinct, merong isang detainee doon na taga-Tarlac daw, na 19 years old. Ang pangalan niya si Boy Gatmaitan. Kasama daw ng NPA sa Tarlac, no? Na nagpunta sa Negros Occidental, nag-organize ng NPA. Tapos meron daw ambush doon, yung nilink kami sa Dumaguete. We never set foot on Negros Occidental, nor Cadiz, nor Bacolod. And yet, ang charge sa amin, kasama daw kami sa mga ambush doon, etc. Anyway, para masara yung dyaryo. Ngayon itong si Boy Gatmaitan was 19 years old at that time. Dumalaw yung provincial commander ng Tarlac sa Cadiz. Kinausap yung governor at yung PC provincial commander at in-identify yung 19 years old na Boy Gatmaitan na NPA daw galing Tarlac. So, nung umalis siya, yung PC commander ng Tarlac, next day, patay na yung Boy Gatmaitan. Doon sa presinto mismo na pinagkulungan sa amin, yung rehas, putol-putol daw, tumakas daw doon. Tapos, hinabol daw sa Sugarland, may baril daw, nakipagbarilan, napatay siya. Pero pinakita sa amin yung picture, may mga sunog dito ng sigarilyo. Tinorture. In other words, ang story was, nilabas siya ng kulungan, sinalvage sa labas.
at pinalabas na tumakas at patay na. So, yun ang justice, ano? Nakukwento ko lang to kasi sa probinsya, mas grabe ang justice system kaysa sa cities, no? At saka ito, nangyayari na, matagal ng panahon, 1969, that was 45 years ago. We're talking of 200 years. So, tatlong 45, 200 years na yun. 45 plus tatlong 45. Pero ito, walang investigation, walang trial. Tapos ang nilabas ng kulungan, pinatay, 19 years old. So, tapos related din sa journalism dahil sinara yung dyaryo namin. At kinulong din kami after 1.5 months, na-release kami dahil nagkampanya naman yung National Press Club sa Manila, headed by Tony Sumel, para i-release kami. So in other words, may nagagawa din yung mga press club. Pero tuloy-tuloy yung ganitong klaseng justice system sa That's what you call Trump Act. Pilipinas. Trump Act Justice. So yun lang. Salamat sa lahat. Maraming salamat, Sir. Meron pa po